about your speaker, no? My name is Ryan Mindoyos, former owner representative, no, dati sa shipping lines. And then I joined IMG last July 2020. And then I become senior marketing director with the month of November also, no, 2020. The same year lang po. So right now, currently, OFW dito sa South Korea, no? So kaway-kaway sa mga OFW. So ngayon, no? So before anything else, no, so I would like to request, no, so everyone, so kung ano man tayo ngayon, no, so kasi iba't iba yung mga kumbaga narating, no, ng na sa buhay natin, no. So kung let's say for example, no, kung ikaw ngayon ay abogado na ngayon, no, so ano man yung profession natin ngayon, no, so bigyan mo ako ng 45 minutes, no, na kalimutan mo muna natin yung mga natutunan natin, no, kasi siguro iba dito is mahilig mag-aral, no. I don't know kung totoo. Okay? So, kalimutan natin, no? So, just empty your cup, no? Para din naman mas mabilis akong makapasok, no? Sa isip at puso ninyo, no? So, at the same time, ang maganda, mas mabilis ninyong matutunan. Okay? Kasi, kumbaga, pag-uusapan natin yan is more on numbers. Okay? So, yan lang po ha. So, ang wag niyo lang pong kalimutan no, sa lahat is yung pangalan po ninyo kasi tatawagin ko po kayo pagkatapos ng meeting, no? May exam po tayo, no? Lalong-lalo na pag wala kang natutunan. Okay? So, let's proceed. So, bakit nga ba kami no nangungulit no na i-invite ka dito no? Kasi po si IMG no, so meron tayong global campaign no. So, alam naman natin yung tinatawag na global, di ba? So, around the world. So, nagka-campaign sa IMG no about financial literacy. So by the year 2030 no makapag-educate si IMG or tayo ng 30 million no kung isipin mo 30 million on that year no. So right now yung current na tracker natin no so last check ko is nasa mga 2.5 million na. So talagang ano na siya no talagang pataas ng pataas no. So and I truly believe no na makukuha natin tong 30 million no. So bakit confident no yung mga tao na nasa loob ni IMG? Kasi po sa panahon ngayon no is nagiging mandatory na ang financial education. Okay? So, why we teach financial literacy no? Bakit ba natin 'to tinuturo no? So number one reason is the role of money is changing. 'Di ba? So sa mga hindi pa nakakaalam no, yung value ng pera mo ngayon no. So just compare it no sa dati no. Pagpalagay natin for example no, 2008 lang hindi na tayo masyadong lalayo pa. 2008 no yung isang daan mo tapos ikumpara mo ngayon no yung halaga ng isang daan mo ngayon. Tingnan mo kung gaano karami na yung mabibili mo. 'Di ba? So kung mapapansin mo nga dito no sa graph no so talagang dati yung amount talagang ngayon no pabagsak ng pabagsak siya. So time will come no yung 100 pesos natin diyan sa Pilipinas magiging barya na lang din yan. 'Di ba? So dito sa suna ni Pangulo Duterte no sa last suna niya sa 2016 so nasabi doon nabanggit ni Pangulong Duterte no na mandatory financial education for all migrant families shall be pursued no along with incentives to encourage entrepreneurship. Kung mapapansin natin dito kapatid, nabanggit dito no na kumbaga pursued no shall be pursued along with incentives no to encourage no entrepreneurship. So kung mapapansin natin no kasi mahilig tayo sa mga incentives at saka rewards eh, di ba? Aminin man natin o hindi no. So ako, ganyan mahilig talaga ako. So that's why nabanggit dito no na mandatory yung financial education pero i-encourage yung bawat isa sa atin no na lagyan ng incentives no para gawin yung pagbi-business, 'di ba? Or yung mga pag-invest no or something else. And then a lot of Pilipino talagang mahilig mag-invest no? Mahilig mag-invest, mahilig magnegosyo. Pero sad to say no? So sad to say talaga hindi tayo mahilig mag-aral. That's why kumbaga lack of financial education talaga tayo no. So dito pa lang no sa rason na ito. So ngayon ang tanong ko sa inyo no. So talagang itatanong ko na to sa inyo. So let's say for example no, isa sa atin ngayon mag-aaral ng abogado no, abogado. Pagkatapos mong mag-aral, ano yung magiging mo? Magiging engineer ka ba? Tapos abogado yung kurso mo? 'Di ba? Or else nag-aral tayo ng engineer tapos ano ba yung kahinatnan natin? Magiging doktor ba tayo? O magiging ano ba tawag diyan? Kumbaga
chief cook ka ba dyan? Or ano, whatever. So ngayon, financial education po ang pag-aaralan natin. So just think na lang, no? Isipin mo na lang, ano yung kahinatnan mo dito or ano yung maging mo, no? Pag nag-aral tayo ng financial education. Di ba? So mga kapatid, no, sasabihin ko sa inyo, no? Financial freedom. That's why kami dito, hindi kami tumitigil, no, sa pagtuturo, no? Kasi tinutulungan talaga natin yung mga tao na mag-aral, no, about financial education para din naman magkaroon ng ng financial freedom. Kung mapansin kasi natin dito, no, in the last 2018, no, the average Filipino has financial quotient is only 53%. Di ba? So alam naman natin yan sa pag-aaral, di ba? 53% bagsak na. No? Even nga yung 75 na grade natin, di ba? Panay dala pa natin ng walis, no, sa guro natin para pumasa lang. Tama ba? Baka may natamaan ako, ha? O, di ba? Ganun tayo eh. Dala ng project, no, para gawin ni ma'am ng 75. Okay? So, number 3, no, people live longer today. Di ba? So, sabi nga doon, no, alam nyo ba yung sinabi doon sa mga matanda na yung mga masasamang damo, mahirap patayin, di ba? So, dito, Filipino life expectancy in 2820, so, may, no, age 69, talagang medyo mataas na, no? So, tingnan mo, maids at the age of 69. Di ba? 69. Baka may tumawa sa inyo dyan. So, women, no? So, talagang 75. Di ba? So, pataas ng pataas yung edad natin, pero hindi natin namamalaya na wala pala tayong retirement. Wala pala tayong healthcare. Usually, ano lang meron tayo? No? PhilHealth, SSS, GSIS, no? Pag-ibig. Di ba? Pag-ibig na walang hanggan lang ba ang meron ka ngayon? Nako kapatid, no? Yung pag-ibig mo ngayon, pag wala kang pera, talagang mawawala yung pag-ibig mo. O, di ba? So time will come, no? Pag hindi natin to binigyang pansin, no, mga kapatid, mapupunta tayo dito, no, sa retirement and healthcare crisis. Believe me. Di ba? So subukan mong mag-create ngayon tapos balikan mo ako pagdating ng panahon. Okay? So number 4, no, the high cost of living. Patuloy na pagtaas, no, ng mga bilihin natin. Di ba? So many people have difficulty in saving money for their future needs. Tama, di ba? So minsan, no, meron akong kinakausap. Sabi ko nga, no, naku brother, no, mag-save ka na ng pera para sa future mo. Tapos ang sagot, naku po, wag, nahihirapan po kasi ako kasi inuuna ko po yung daily living namin ngayon. O di ba? So nandahil yan dito sa cost of living. Di ba? Marami din kasing walang alam about inflation. So hindi rin to tinuturo eh. So actually, hindi natin sila masisisi. Di ba? So ang isa sa mga basihan ko dito, no, yung cost of living, no. So isang example lang, no. So dati, yung sardinas dati, talagang mapapansin niyo, ang sikip sa lata, no. Ang hirap ilabas. Ngayon, pagbukas mo pa lang nagtalbuga na, no. Sa sobrang liit, di ba? Ang dami pa ng sauce. So nandahil yan dito sa inflation, no, talagang affected, no. Ang masakla pa, halos lahat ng mga bilihin, no, nagtataasan. Pero yung sahod mo kaya ngayon, no, ilang bisis nataas yan. Pag nasa Pilipinas ka, sigurado ako, no, iaakyat pa yan sa Kongreso, no, pagtatalunan pa. Di ba? So, ganoon ka saklap, no? Talagang maraming nag-ano sa atin, nag-struggle about finances. So, tapos, ang isa lang sa mga sagot talaga natin na alam, no, which is maraming nagtuturo ng ganito sa Pinas, no? Yung utang. Kaya yung minsan, kung mapansin natin, namamatay na lang, no? Hindi pa bayad sa utang. Tama ba? Talagang may matatamaan ako, ha? So dito, no, money without financial intelligence, no, is money sungan. No? Sabi nga ni Robert Kiyosaki. Talagang agree ako dito. Kasi bago ako nag-abroad, no, yung huling trabaho ko na iniwan sa Pinas is pagiging tawag nito, kumbaga owner representative sa barko, no? So pag wala, ibig sabihin, pag wala yung may-ari ng barko, so siyempre ako yung pumapalit sa kanya. So sumasahod ako doon ng mga 40, no, minimum na 40K. So libre pa lahat, bigas, accommodation, kung saan ako napunta, libre pa lahat. Lahat na, no? Generalize natin, basta libre lahat. Alam niyo na kung ano yung isasama ninyo. 'Di ba? So kahit gaano kalaki yung pera ko, pero yung sahod ko talaga doon, no? Kumbaga pinamagatan ko na lang na isang linggong pag-ibig. Bakit nagiging isang linggo na lang, no? Kasi yung sahod ko, talagang isang linggo lang, no? Bihira lang talaga na abuti ng 2 linggo. So kahit kung mapapansin ninyo ngayon, no? Kahit malaki man o maliit yung sahod ninyo, pero mauubos pa din, no? Pagdating ng malayo pa yung sahuran, nag-i-struggle na kayo. Kaya minsan, pag may gusto tayong bilhin, hindi natin mabibili.
Bakit? Wala inaantay pa natin yung sahod, eh. 'Di ba? So ganun ka kasaklap, no, pag wala tayong kaalam-alam about financial education. 'Di ba? So dito po mga kapatid, no, ituturo natin or alamin natin kung ano yung mga prioridad, no, na dapat nating unahin. So magbi-build tayo ng financial foundation, no. So like building house, no, build wealth from ground going up. So actually mga kapatid, no, lahat naman tayo dito is nagbi-build ng financial foundation, no. Hindi lang natin alam, no. So although lahat tayo meron na, no. So pero usually isa lang ang nabi-build mo. Diba? So ano ba dapat natin unahin dito, no? So healthcare po mga kapatid. Bakit healthcare, no? Health is wealth. Karamihan kasi sa atin, no, hindi alam kung ano yung nagiging kumbaga ano yung nagiging puhunan natin sa lahat ng ginagawa natin. Like, example, nagtatrabaho ka, nag-i-invest ka. Ano yung nagiging puhunan mo? Di ba yung health lang? Ang tanong ko sa iyo ngayon, kapatid, kinikare mo ba yan? Di ba? Kasi kung kinikare mo yan, dapat mayroon kang mga healthcare products, no? So, like for example, no, meron kang short-term care, no? As long as you employed, meron ka talagang short-term care. But I highly talaga, no, advise na yun, kumuha talaga tayo, no, ng mga long-term care din, no? Ng napakaganda kasi ng long-term care, no, which is ito lang ang bibigay ko sa inyo na example, no? Yung short-term care is non-refundable. Yung long-term care naman is refundable. So kayo na pumili kung saan kayo mas komportable mag-avail diyan. Next is life insurance, no? So actually, yung life insurance naman, akala ko kasi dati dito is gastos. 'Di ba? So, pero nung pinag-aralan ko ang financial education, no, dito ko nalaman na ang life insurance pala is instant money. Kapatid, meron akong itsismis sa inyo, no? Sa life insurance, pwede kang yayaman. Alamin mo yan. O, di ba? Naintriga ako dyan, eh. That's why inalam ko. So, ang maganda pa dito, no? So, they protect your family while building your wealth. So, hindi siya selfish, no? Ano lang nagiging selfish, no? Sino lang? Tayo. So, if we love our family, we need to get this. Di ba? So, dapat meron tayo ganito para hindi tayo magiging selfish. O, di ba? So, ganon. So, next, yan, utang. So, actually, itong utang mga kapatid, para itong anay, no? Termite. So, kinakain ito, no, kung ano ang meron ka. No, actually, hindi naman masama, no, ang pangungutang. Alamin na natin yung good and bad. Di ba? So, ano ba yung good? No? Unahin natin yung good. Nangungutang ka, tapos ini-invest mo. So, it means meron kang tinatawag natin na ROI, no, or return of investment. So isa yan sa napakagandang gawain, no, ng pangungutang, no. So usually kasi sa atin namulatan na natin na heavy, no, sa yung pinanganak pa tayo, no, talagang inutang pa yung ano, yung nurse, no, para maano tayo, di ba? So doon pa lang nagsisimula na ka ng mangutang. So ano ba yung bad, no, na pangungutang? So let's say for example, no, kasi tayong mga Pinoy mahilig kasi tayong kumbaga sumunod sa uso, tama ba? So let's say for example, no, si ano, yung kaibigan mo bumili ng iPhone, no? Kasi nga is maganda yung cam, di ba? Maganda ang cam ng iPhone 12, no? Apat yung mata, tama ba? Tapos ayun, na-ignite ka, tapos may home credit, no? Walang ka down. O nag-avail ka, di ba? Home credit, mga kapatid, marami diyan sa Pinas, di ba? So ngayon ang tanong, pa-iPhone ka, no? Tapos wala ka namang ipon. O di ba? So, nasaan na yung ano mo, nasaan na yung mga dapat unahin mo na mga prioridad, no? Nang dahil lang diyan, no, sa sunod sa uso. Pero sino yung nagsasuffer? Di ba ikaw? So, tuwang-tuwa yung company sa'yo. Kasi nagkautang ka na. So, ganun ka saklap, no? Sana naman walang nag-cellphone na iPhone dyan. Okay? So, next, emergency fund. Lesson learned sa akin, no? Lesson learned talaga yung COVID, no? 2020. So, doon ko talaga na nalaman na kung gaano ka-importante talaga tong emergency. So, yun nga, no? So, ika nga, kung alam natin kung kailan to darating, no? Yung emergency, no? Even ikaw, no? Ngayon, na nakikinig, kung alam mo na darating yung emergency kung kailan, no need ka na mag-create ng ganito. Huwag kang mag-save, no? Huwag kang mag-save ng emergency fund. Kasi alam mo na eh. Di ba? So, igastos mo yan, pambili mo yan ng kung ano-ano, no? So, pero, ito, may pero kasi ito eh. Pero pag wala kang lunas nito, no? Kasi hindi pa nahanap ang lunas ng emergency. Let's say, for example, 5 to 10 minutes from now, no, kahit nakaupo tayo ngayon, if hindi natin alam ang mangyayari, dapat meron tayong emergency fund, no? Obviously, alam naman natin kung saan to gagamitin ang emergency fund. Nasa pangalan na nga eh. Di ba?
So the good thing dito is they can protect your investment against spot and take. O, di ba, napakaganda. So usually kasi sa atin ngayon is naka-focus sa investment. O, di ba, sabi ko sa inyo, nagbe-build tayo ng solid financial foundation. Pero hindi yun nagiging solid, no? Kasi baliktad yung pagagawa ng bahay mo, kapatid, no? Binaliktad mo, inuna mo yung bubong. So dapat, sabi nga dito sa baba, no? So magsisimula ka talaga sa ground. O, di ba? Para strong yung financial foundation mo. Usually kasi sa atin, investment lang ang alam natin. 'Di ba? So pag nag-create ka naman ng investment, kapatid, so dapat long-term asset accumulation ang gawin mo. Okay? So para ma-build natin 'to ng solid talaga, no? So dapat i-increase natin yung cash flow. Naku po, cash flow. So 'di ba? So paano ko po i-increase 'yan? Eh kasi yung sahod ko hindi nga aabutin ng isang buwan. Kapatid, alamin mo lang yung income mo at saka expenses, no? Dapat mataas yung income mo, low yung expenses mo. Pero pag ang nangyari sa iyo baliktad, no? Mataas yung expenses mo ngayon, yung income mo naman hindi siya sustainable, so it means may mali sa ginagawa mo. So dapat meron kang gawin diyan. So kailan mo ba ito malalaman na tumaas yung expenses mo? No, sapat na yan, no? Na hindi aabot yung sahod mo sa isang linggo or 2 linggo. Or else, no? Wala pa yung sahod, ubus na. So it means malaki yung expenses mo kaysa income. Diba? So ang maganda dito, no? Merong programa sa AMG, no? Or meron siyang trainings, no? Na free na para sa iyo. Okay? Para yung investment naman natin dito, no? Talagang secured, no? Talagang hindi siya, hindi na going well talaga siya, no? So tapos yung emergency fund naman, wag natin tong kaligtaan, di ba? So wag mong ibang waling bahala 'yan, no? Mag-create ka, no? So 3 to 6 months of your salary, no? So para naman pagdating ng mga may emergency, at least, no, meron kang makukuha, no? So yung utang talaga, kapatid, no? So bigyan natin 'yang ng pansin, no? Para yung investment natin, no, protected well talaga. Okay? So next, no, so proceed tayo sa ating main topic for tonight, the basic of stock market and mutual fund investing. Okay, so build long term, no? So pagdating sa investment, long term talaga yung isipin natin. And then we must understand how money works. Kasi ang alam lang talaga natin, no, magtrabaho para sa pera. So dapat alamin din natin, no, paano magtatrabaho sa pera. Okay, so there are two types of income, no? Active income. So saan ba 'to nanggagaling, no? So siyempre from direct labor. So let's say for example, no, sa job, 'di ba? So pag may trabaho ka, siyempre may sahod ka. Pag wala kang trabaho, siyempre wala kang sahod. Ganun lang. So yung doktor, pag walang pasyente, siyempre walang kita. Or ano ka man ngayon, no? Teacher ka man, siyempre. Ganun din. So ano ba? Ano bang profession natin ngayon? So kabilang ka dito sa active income, 'di ba? Lawyer, o 'di ba? Pag walang kaso, siyempre yung mga lawyer ngayon, minsan, ano na, no? Yung mga private, yung iba kasi, direktahan na kay Tulpo. Di ba? So, ganun. Next is yan, OFW or seafarer tayo ngayon. So, pag wala kang kontrata, syempre, tambay ka. Di ba? So, agent, no? Pag walang sales, syempre, walang commission. In other words, no? Pag nakita ito, no? Nakita niyo tong tao, no? Napasan-pasan niyo yung kotse. Ibig sabihin, pag huminto siya, hihinto din yung gala niya. So, ganun din dito, mga kapatid, no? So, tingnan mo lang to dito. Subukan mong huminto dito. No? Subukan mong hinto. Tingnan natin kung makakapira ka. Di ba? So, ganun lang. So, active income ang meron usually tayo ngayon. Okay? So, next is passive income. So, which is, ang passive income is napakaganda pala, no? So, mga kapatid, no, alamin natin kung ano tong passive income, no? So, yan, income so keeps coming if you're not working. So, kahit hindi ka nagtatrabaho, no? Patuloy na pumapasok yung pera sa'yo. So, kahit ilang quarantine pang mangyari sa'yo. Okay, so saan ba ito nagagaling, no? Interest, income from investment. No? Di ba? Yung mutual fund. Stocks, no, bonds, long-term healthcare. O, di ba? So actually, mga kapatid, na-intriga talaga ako dito, no? Talagang ang laki ng tanong ko dito nung nakinig ako dito, no? Long-term healthcare. Bakit kasama sa passive income yung long-term healthcare? No? Talagang hindi ako nagdalawang isip, inalam ko. No? Kasi kumbaga madali akong ma-curious sa isang bagay. So inalam ko ang long-term healthcare. So which is napakaganda pala. Gusto mong malaman? Pumasok ka sa ING, tuturuan kita. Okay? So next, royalty income, no, siyempre business. So dito, mga kapatid, no, so usually talaga natin ang alam business, no? Pero hindi natin yung alam na real business. Ang alam natin, meron ka ng sari-sari store sa Pilipinas, may business ka na. Kapatid, no? Kung may sari-sari store, ano man yung meron ka sa Pilipinas,
hindi pa yan totally business talaga. Kasi pag hihinto ka, hindi ka rin kikita. So, ibig sabihin, ang real business pala mga kapatid, kahit tulog ka, kumikita ka. So, yun yung tunay na business. Rental, no? Income. So, siyempre, pag nagpaparent ka, so, kabilang yan sa passive income. So, in other words, no? Kahit dito, tulog ka, no? As long as na may nagre-rent sa'yo, so, ibig sabihin, kumita ka. Di ba? So, ganun kaganda. So, dito pala, no? Do not work hard for money. So, let your money work for you. Kasi alam lang talaga natin, no, panay yung overtime natin, para saan? Yung para sa pera. So, dapat pala, yung pera ang matatrabaho sa atin. Kasi hindi, kung ito, no, additional ko lang sa inyo, pabonus, no? So, problema talaga sa tao is pera. Di ba? Pera ang problema ng tao. Tama po ba? So, pag wala kang pera, siyempre, ang laki ng problema mo kasi wala kang pera. Pero kapatid, ang sagot sa problema mo, di ba pera lang din? Di ba? So, pinaikot lang tayo sa pera. Ang tanong ko sa iyo ngayon, meron ka na bang ways na ginawa na mas-solve mo yung problema mo sa pera? O baka hanggang ngayon, no? Nandyan ka pa rin namumroblema sa pera. Ibig sabihin, wala kang ginawa. Okay? So, dito po mga kapatid, meron tayong tinatawag na the rule of 72, no? So, the power of compounding interest, no? So, actually, formula to, no, na discovered ni Tatay Albert Einstein. Okay? So, ito yung dividing the number 72 by the interest rate of your savings or investment will give the estimated number of years it will take for your money to develop. Okay, so actually, hindi ako mahilig sa math, pero mahilig akong mag-solve ng mga problem solving. Di ba? So, let's say for example, you open an account savings in the bank, no? So, naglagay ka ng 10,000. Tapos, yan, kilala mo yung gwardiya ng bangko. So, binigyan ka ng 1% ng bank, no? Kasi magkakilala kayo ng gwardiya sa bank. So, gagamitin natin yung the rule of 72. 72 divided by 1 equals 72 years, no? So, let's say for example, you are 32 at, 30 years old ngayon. Dagdagan mo lang yan ng 72, no? Tapos, pagdating ng panahon, magiging 20,000 na yung pera mo. Ang tanong, nandyan ka pa ba tayo? O, di ba? So, di ba? So, ganun lang. So, dito, meron tayong ipapakita, no? For example, kasi mahilig ka, investment na yung alam mo sa bangko, eh. Di ba? So, naglagay ka ng pera dito sa bangko, no? 4% lang ang pinaalam sa'yo ni bank kasi die hard ka sa bank, mahilig ka talagang mag-invest, no? For example, at the age of 29, naglagay ka ng 100,000. Pagdating ng 65 years, no, magiging 400,000 yung pera mo. O, di ba? Malaki na. Kasi 4% eh. So, every 18 years, magdodoble yung pera mo. So, magiging 400,000 na. O, di ba? So, the worst thing dito is merong alam, no, na other vehicle si bank, no, na pwedeng paglagyan sa pera mo. Di ba? Meron palang 8%. Ang maganda dito kasi every 9 years, magdodoble yung pera mo. Ang gagawin lang kasi dito sa the rule of 72, no, i-divide mo lang yung interest, no, doon sa formula. So, lalabas yan kung ilang years magdodoble yung pera mo. So, ganun din, same scenario. By the age of 29, so 100,000. So, pagdating ng 65, yung pera mo, magiging 1.6 million na. O, diba? So, ang tanong ko sa iyo ngayon, no? So, pag ikaw ngayon nag-save sa bangko, pinaalam ba to ng bank sa'yo? Di ba hindi din? Mas masakla pa dyan kasi may 12% pala. O, diba? So, dito, every 6 years, magdodoble yung pera mo. So, ganun din, no? So, pag 29 years, 100,000 yung nilagay mo, simple, nilalagay yan ni bank eh. So, pagdating ng 65, yung pera mo dito, magiging 6.4 million. Di ba? Tingnan mo yun ang pagkakaiba dito mga kapatid. No? Yung pera mo, kumita ng 6 million, pero ang binilik sa'yo is 400,000. Di ba? So, anong gagawin doon ni bank sa 6 million? Siyempre, pampasahod, pampatayo ng other branches. Di ba? So, ang tawag kasi dito mga kapatid, ito yung tinatawag na the cost of financial ignorance. No? Napakawalang alam natin. Ha? So, actually, hindi talaga to ipapaalam ng bank. Bakit? Negosyo eh. Alam nga naman na ipapaalam to ni bank. So, siyempre, hindi na sila kikita. Di ba? So, kaya yung mga mayayaman talaga, lalo silang yung mayaman. Bakit? Marami silang alam. Di ba? So, tayo, ang alam lang natin, ito lang. Di ba? Kasi mahilig tayo sa mga easy money. Di ba? So, tapos hindi talaga usually tayo nag-grab ng mga ganito. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, no, ang tanong ko sa iyo, saan ka ba ngayon nag-save? No? Baka nandito ka lang, no? Or else nasa pigi-pigi ka na. Kasi malapit ng December, no, mga kapatid, no? Mahilig tayong mangulikta ng mga coins, no?
Para pagdating ng December, yan, bibiyakin na natin, no? Ibibili ko ng sapatos, okay? Ibibigay ko sa mga inanak ko, di ba? Ganun tayo mga Pilipino eh, napaka-generous, no? So dito mga kapatid, no, dito ko rin nalaman na ang pinakamagandang investment pala is hindi pera. Ang alam lang talaga natin is pera, no? Pera napakagandang investment. Pero to tell you, no, honestly, hindi pera ang napakagandang investment. Learnings mga kapatid, no? Learnings ang invest mo kasi uh, sa book doon na binasa ko, no? So the more you learn talaga is the more you earn. So kaya yung mga mayayaman, again, lalo silang yumayaman kasi marami silang alam. Ganun lang, intindihin mo na lang, no? So, uh, how do you want to to create no 6 million? Paano natin ma-active yung 6 million? So dito, number one, siyempre magtatrabaho ka or para makuha mo yung 6 million. Or else, yung pera magtatrabaho sa'yo dito para makuha mo yung 6 million. So, ilang years ka magtatrabaho dito? So, yan, every year, no, mag-set aside ka ng 20,000 para pagdating ng 30 years, makuha mo na yung 6 million. Iwan ko lang kung uh, yung kain mo dito, no? Nasa regular pa ba? O, di ba? So, or else, dito sa number 2, maglagay ka lang ng 100,000, no? Isang basic sa 12%. So, pagdating ng 36, magiging 6.4 million. Or else, dito ka sa sa iba, so maglagay ka lang ng 1,000 per month, no? Sa 12% din. So, pagdating ng 36, magiging 6.4 din. Ngayon, pumili ka kung alin dito ang magandang gawin. Di ba? So, build long term, no? So, again, so let's say for example, ikaw to. Pag ikaw naglagay ng or nag-open ng account dito sa bangko, ang tawag sa iyo po is depositor, no? Hindi po investor. So, depositor ka. So, ano ang gagawin ni bank? So, siyempre, invest ni bank dito sa government securities, no? Commercial papers, stocks, yan, retail loans, and real estate. So, ilan ang balik kay bank, no? 12%. Ilan ang balik sa'yo? 0.25%. Hindi mo nakilala yung guide dito eh. Di ba? So, kaya 0.25 na lang, which is this is the reality talaga. So, actually, mga kapatid, meron pa akong, again, ichika na naman sa inyo. No? So, retail loans, no? Actually, sa Pinas, meron akong credit card. Eh. Naglagay ako ng pera sa bangko, 25,000. Tapos, kumuha ako ng credit card, pero binigay sa akin is 20 lang, 20,000. Kasi yun lang daw yung credit limit ko. Nagtanong ako, bakit? 20 lang, no? Dapat 25 kasi doon yung ano ko, yung savings ko. Hindi daw pwede, no? Hindi daw pwede. So hindi na sila masyadong na-explain. Dito ko lang na-realize hindi talaga, no? Sa pag-aaral ko. Pero biruin mo, no? Naglagay tayo ng pera ng 25, no? Ako, naglagay ako ng 25. Kumuha ako ng credit card worth of 20,000. Ibig sabihin, kumita sila, no? Kumita sila doon sa pera nilagay ko, which is ako lang din ang nangutang. In other words, no? Gisang-gisado ako sa sarili kong mantika. Baka ikaw ngayon, gisang-gisado ka na din. Ngayon, pag-isip-isipan mo na. Di ba? So, pag dito ka naman sa mutual fund, pag nag-invest ka dito, ang tawag sa'yo is shareholder. So, ano ang gagawin ni mutual fund? Ano yung flow niya? Ganon din, naka-invest. Ilan ang balik? 12%. Ilan ang balik sa'yo? 12%. Ngayon, screenshot mo yan. Tingnan mo kung alin dito ang maganda. So, ikaw na mag-decide, no? Huwag mo na akong tanongin. So, tingnan mo lang, no? Kung alin yung naka-red. So, ibig sabihin, alam mo na. So, dito naman, mga kapatid, no? Paano natin yung ma-achieve yung goal natin sa pagsisave? Actually, no? Tayo mga Pilipino talaga, mahilig magplano. Di ba? So, mahilig magplano. For example, ngayon, sasahod ka, no? Makatapusan. Malayo pa yung katapusan, nagplano ka na magsisave ako. Magsisave talaga ako, no? So, tapos, ang masaklap dyan, pagdating ng sahod mo, ubos na. So, wala ka nang masisave. Di ba? So, sa plano mong mag-save, ibig sabihin, yung plano lang ang nasisave mo. Di ba? Hindi pera. So, nag-ipon ka ng plano. Di ba? So, dapat mga kapatid, no? Tutuhanin mo. No? Mag-set ka ng goal. No? Para hindi ka magulo-gulo. No? Or yung tinawag na Google. Di ba? Para hindi ka magulo-gulo. Okay? So, mga kapatid, no? Mag-set ka kahit 1,000 lang per month. No? So, ilagay mo dito sa 12%. So, pagdating ng 30 years, no, magiging 3 million na yan. Ang tagal naman yan, sir. O di lakihan mo. Gawin mo ng 5,000, no? 12% mo ilagay. So pagdating ng 10 years, may million ka na. No? So para naman kapatid na hindi lang plano ang iniipon mo. Kasi tatanda ka na. Di ba? So minsan kasi meron akong natanong sa OFW din, no? Sabi ko mag-save ka na, no? Sabi niya, nako,
saka na po, pag nag-for good na ako, sabi ko na, sinagot ko na lang siya na po, ginawa mo yata niloko mo yata yung sarili, ginawa mo katatawa yung sarili mo eh. Ano pang isisip mo na nag-for good ka na? Wala ka ng pera dyan. O, di ba? So talagang ano siya, no? Hindi siya financially educated. So that's why talagang pinupursigi, no? Yung mga tao, yung mga kaibigan ko nito na mag-aral about financial education. Ganun kahalaga. Okay? So next. So remember, no, mga kapatid, the higher the yield, the higher the risk. So know your risk tolerance talaga. So if the best way to reduce risk, no, if you want to invest in stock market, is to invest in mutual fund. So, mas maganda talaga sa mutual fund. So, ano ba itong mga types ng mutual fund? Alamin natin, no? So, number one, so yan, bond funds, no? Conservative, no? Capital preservation niya, 4 to 6% per annum. So, saan ba ito nilalagay? Yan, so usually dito yan sa mga fixed income, no? Sa mga government securities. So, recommended line of stay niya, so 1 to 2 years lang. Again, long term, long term. Next, balance fund. So, moderate siya, no, na type sa mutual fund. So, capital growth preservation niya, 12 to 15% per annum. So, saan to usually nakalagay? Yan, combination na siya, no, sa mga government securities and yan sa equity stocks. So, recommended length of stay niya, 3 to 5 years. Okay, so next, yan, stock fund, which is dito ako naka-invest ngayon sa stock fund. Bakit sa stock fund? So, syempre, nakita ko to 15-18% per annum, no? Ganon tayo eh. Di ba? So, syempre, doon tayo sa malaki, no? So, aggressive na type siya sa mutual fund, you usually naka-invest sa stock of corporation. So, usually sa stock market nakalagay. So, recommended length of stay niya, 5 or more years. No? So, actually, mga kapatid, no, pagdating talaga sa investment, pag gusto mo ng magandang result, di doon ka talaga sa long term. No? So, huwag kang mag-create ng short term. No? So, dito naman sa mutual fund or sa IMG, pag nag-invest ka naman lang, tapos for the next 3 months, kinuha mo, wag na lang, sakit ka lang sa ulo. 'Di ba? So, dito nga, long term, no, ang sinasabi natin. No? So, wag kang mag-invest kung short term lang. So, wala kang result talaga, no, na makikita. So, kita mo nga, no, sa stock fund, no, 5 years. So, ibig sabihin, nag-invest ka dito, let's say, for example, 10,000. So, posibleng magiging milyonaryo ka dyan sa 5 years na yan. Kasi nasa ano siya, no, nasa stock siya nakalagay. Di ba? So, dito meron ako mga scenario na ipapakita sa inyo, no? So, which is ito yung status ng price, no, ng stocks, no. So, dito, price of stock, no, rises, no, pataas siya. So, from the first month up to 6 months, so umakyat talaga siya, no. Dito naman sa scenario number 2, ayan, price of stocks, no. So, bumagsak tapos rises slowly, no, naka-gains back siya. So, tumaas, bumalik siya. So, how about dito sa scenario number 3? So, prices of stocks, no? So, yan, bumagsak tapos rises slowly, hindi siya nakabalik talaga, hindi siya naka-gain back. So, ngayon mga kapatid, no? So, tatanungin ko kayo, no? So, alin kaya doon sa tatlong scenario ang magandang mag-invest? Di ba? So, kung hindi pa nga kayo tulog, so subukan niyo yung mag-chat dyan para masagot ko naman. So, di ba? So, lalong-lalo na doon sa mga mahilig mag-invest, no? Sa mutual fund. So, tingnan natin, no? So, sasagutin natin yung mga hindi nyo pa nasagot, okay? So, ano kayo, no? Kasi may exam ako sa inyo mamaya. Okay, so dito naman sa scenario number 1, so tingnan natin, no? So, nag-invest ka lang dito ng 1,000 per month, no? So, maganda dito is, ano yun, yung investment mo dito is consistent, no? So, every month talaga siya. So, bumili ka ng stocks, no? So, yan, sa halagang 10 pesos, nakabili ka ng 100 shares, no? For the following month, ito na lang yung nabili mo and so on, di ba? So hanggang sa dumating na yung 6 months, naisipan mo na ibenta sa halagang 20 pesos. So i-total natin tong shares na nabili mo. So yan, 420 to, bininta mo sa amount na 20 pesos. So i-multiply natin. So pwede nyo akong tulungan kasi mahina ako sa math eh. So yan, so 8,456 yung total niya. So, total contribution mo, so magkano, no? Within 6 months, 1,000 yung in-invest mo. So, usually, obviously, di ba, 6,000. So, ang tanong ko sa iyo, may kita ka kaya dito? Okay, so siyempre, kumikita ka. Di ba? So, kumita ka ng 2,456. So, not bad kasi kumita ka. How about dito sa scenario number 2? So, dito naman sa scenario number 2, mga kapatid, no? So, ganun din, no? Same scenario, nag-invest ka ng 1,000, consistent, no? So, every month.
So, 10 pesos, yan nabili mo. So, yan, bumagsak siya. Tapos, nakaakyat siya hanggang sa nabalik siya sa dati. So, naisipan mo na dito kasi meron kang gustong bilhin. Yan, so total natin to lahat, no? Ganun din. So, yan, 852. So, bininta mo sa halagang 10 pesos. So, multiply ulit natin. So, total value niya is 8,525. So, ilan yung na-invest mo? Diba? 6,000. So, kumita ka ba? Siyempre, kumita ka. O, diba? So, 2,000, no? So, 525 ang kinita mo. Wala pa rin sumagot, ha? So, dito sa scenario number 3, papakita natin. So, ganun din, no? 1,000 din yung investment, no? Same ano lang. So, yan, bumili ka, nakabili ka. Di ba? So, until pagdating ng March ng lockdown, yan, nakabili ka, 1 piso na lang yung halaga nun. So, hanggang sa naisipan mo na ibenta na pagdating ng 6 months, no? So, i-total natin to lahat, kung ilan to lahat. So, nagiging 2,550. So, sa halagang 5 pesos, ang total ng value ng pera mo dito is, ano na, 12,750. Di ba? So, magkano yung investment mo? 6,000. So, kumita ka ba? Obviously, siyempre. 6,000 pa kinita ko dito. So, di ba? 750. So, bakit dito sa scenario number 3 yung malaki bumagsak nga eh. Di ba? So, actually, mga kapatid, ito yung, ang scenario number 3 is ito yung sitwasyon ngayon. Di ba? So, ibig sabihin, pag nag-invest ka ngayon, no? Ganito, tapos ganito yung sitwasyon, so, kikita ka, kumita nga dito, di ba? So, ano to, no? So, ganito mga kapatid, no? Ito yung sitwasyon. So, yung wala pang COVID, siyempre stable pa yung market. Nung dumating si COVID, siyempre nag-lockdown, bumagsak yung market. Bumagsak, di ba? So, ngayon, may pumasok na vaccine. So, paunti-unti nang paakyat ngayon yung market. So, mga kapatid, no? Kung balak mo na talagang pasukin yung mundo ng investment, so this is the best time, no, na mag-invest ka habang mababa pa yung market. Huwag mong hantayin na darating yan dito, no? So, example ngayon, 5 pesos yan. 5 pesos yan. Posible yan dito magiging 15 or 20 pesos na yan. So, ang tanong ko sa iyo ngayon, no, pag nag-invest ka dito ng 5,000, do you think kikita ka pagdating dito? Hindi. Di ba? So, kung magaling ka mag-compute, alam mo na yung sagot. So, wag mong hintayin na dito. So, although kikita ka naman dito, pero hindi na ganito kalaki. Di ba? So, yayaman ka talaga dito, no? Pag wise ka na tao. Okay? So, next. So, ito yung graph natin, no? So, kung mapapansin natin, ng stock, which is, mayroon siyang paakyat, pababa, no? So, kailan siya bababa? Every time na may crisis po. So, kailan siya paakyat? So, syempre, pag walang crisis, di ba? Yun lang. So, just for example, no, Asia Revolution to, di ba? Bumagsak siya. Umakyat siya ulit, no? Nag-stable siya. Dumating naman si global financial crisis, no? 2009 to. So, bumagsak na naman siya ulit. Yan, umakyat na naman. Tapos, dumating na naman si COVID, bumagsak na naman. Di ba? So mga kapatid, no, gusto mo bang maging predictable yung takbo ng panahon, no, ng economy? Pumasok ka sa stock market, no? Kasi malalaman mo kung kailan darating yung crisis. Di ba? So magiging manghuhula ka dito sa stock market, mga kapatid. Di ba? So ibig sabihin, makapaghanda ka, no, ng pagdating sa panahon na iyan. So kasi usually kasi dito, no, ngayon sa pandemic, maraming nalulungkot, pero dito, no, sa mga investor, maraming natutuwa. Okay? So, mga kapatid, no, buy and hold strategy, no, piso cost averaging. So, again, no, think long term. So, ito yun, no, ito yung workflow ng mutual fund. So, dito natin mapakita, no, so, paano ba ito tatakbo. So, actually, meron tayong pina-follow na workflow, no, which is lahat naman ng trabaho, merong mga workflow na pina-follow, no, so, even ikaw ngayon, di ba, may workflow ka sa daily activity mo. So, ganito din sa mutual fund, no, so, ikaw to, no, dala-dala mo yung isang sako na barya, no, na 1,000. So, ang gagawin dyan, ilalagay yan dito sa fund house. Di ba? Tapos sa fund house naman, meron siyang appointed na fund manager. So, ano yung gagawin ng fund manager? So, syempre, i-invest niya dito sa stocks, no? So, blue chips company. So, ano yung nandito? Di ba? Sila lang naman si Jollibee, si BPI, di ba? Si Ayala Land. So, ang tanong dito, no? What if, sir, no? What if mabankrupt? Di ba? So, pagpalagay natin, no?
mabankrupt to si Shell. Ibig sabihin, nako, saan na kaya ako magpapagas nito? Kapatid, wag kang magproblema. Pag na-bankrupt si Shell, meron pa namang Petron. O, di ba? So, wala kang dapat ikabahala dito. No? Pag na-bankrupt naman si Cebu Pacific, meron pa namang PAL. O, di ba? So, like for example, no? Ngayon, hindi nakapag-renew si ABS-CBN. Si GMA nawala ba? Hindi, o, di ba? So napaka-safe no ng mutual fund no. Unlike kung direct stock ka ngayon, ibig sabihin pag bumaba yung price ni dito, ibig sabihin bagsak ka kasi isang company lang ang meron ka. O, di ba? So wag kang mag-alala no kasi pag na-bankrupt si Jollibee, ibig sabihin may max pa. So makakakain ka pa ng manok. Okay? So masarap din naman yung manok ng max. Okay? So wag kang mag-alala kapatid no kasi pag iniisip mo yan, yung mababankrupt, baka mauna pa yung company mo na mabankrupt. Okay? So, anong yung return, no? So, ano yung gagawin? So, siyempre, ipapabasbak sa'yo. So, kung ang lagay mo dito is barya lang, siyempre, ibabalik sa'yo is barya din. So, di ba? So, expected ka na isang sako yung dalawang barya, pagbalik yan sa'yo, dalawang sako na yan. So, kung gusto mo na hindi barya, alam mo na yung gagawin. Huwag di yung barya-barya lang. Okay? So, dito nga, no? So, si si ACCS, kung mapapansin natin, nag-invest pa no sa mutual fund, no? So, tingnan mo, 'di ba? 3 billion pa, 'di ba, sa PhilEquity. Oh, 'di ba? So, ikaw na lang kulang. So, ano ba ang advantage dito sa mutual fund? So, syempre, professionally managed, no? So, ang nagmamanage talaga dito is yung mga expert talaga about stock market, no? Hindi rin pwede dito yung nag-invest ka sa mutual fund tapos yung fund manager is doctor. So baka gagamutin lang yung pera mo diyan. O di ba? So very liquid, no? So hindi po to tubig ha. Kasi yung iba alam is liquid, tubig lang eh. So ang liquid po ibig sabihin is madali lang po siyang i-withdraw. Okay? So yan, low initial investment requirements. So actually pag meron ka lang 1,000, mutual fund investor ka na. Di ba ganun kaganda? So and then very transparent, no? So and then diversified, no? So napakaganda nitong diversified. This for example, no? Pagdating talaga sa investment, no? So, kumbaga nga, no? Huwag kang maglagay, no? Sa isang basket yung, kunwari, meron kang 7 itlog, no? Kasama yung itlog mo. So, huwag mong ilagay sa basket. No? Mga kapatid, baka una pa yung mabasag yung itlog mo. So, napakaganda kasi dito, no? Sa IMBs, meron tayong mga iba't ibang investment vehicle, no? Na pwede mong paglagyan. Diba? So, yan, zero, no? Sales load, no? Forever. No, mga kapatid, huwag kang maniwala sa forever, ha? So, dito lang mayroong forever. So, sales load, no? Or entry fee. So, next, yan, gains. Ang gains natin at saka profit, no? Wala tayong tax, mga kapatid. Diba napakaganda? So, dito meron tayong individual and statement account na ipapakita natin sa inyo. No? So, actually, tinakpan lang to, no? Para hindi makita yung pangalan ko. Pangalan ko pa. Okay? So, dito, no? Let's say, for example, yung isa sa mga kasamahan namin, no, nag-invest noong 2009 sa halagang 5,000 pesos, no? Ang price ng shares noon is 9.7, di ba? So, ang total na nabili niya is 496. Di ba? Doon siya nag-invest sa PhilEquity. Di ba? So, ito 'yon, di ba? So, 496, no? So, tapos naisipan niya, no? Pagdating ng 2018, no? Kasi nakita niya yung price ng shares no nagiging 41 niya. So i-withdraw niya, so, 'di ba? So i-redeem na niya. So ang value ng pera niya is magiging 20,000 na. O, 'di ba? Kung mapapansin mo, 9 pesos pa dati, no? Pero pagdating ng 2018, nagiging 41 na. So talagang tataas 'yan, no? So 'di ba? So ito na yung value ng pera niya. So sa tingin ko, ang tanong ko sa inyo, kumita ba siya? O, 'di ba? So yun yung investment niya. Siyempre, kumita siya, 15,000. Di ba napakaganda ng ginawa niya? No? Pero, may mali din. Naku, ba't may mali pa? Maganda na nga, pero may mali pa. Ang mali dito kasi isang basis lang siya nag-invest. Di ba? So, napakahalaga pala na consistent yung investment mo. Di ba? So, tingnan mo, di ba? So, sa 9 years, no, kung hindi lang sana 5,000 ang nilagay na, so ibig sabihin, hindi lang to 15,000 ang kikitain niya. Di ba? So, let's example, 15,000 times 9, yan yung sana yung kikitain na every year. Di ba? So, dito kasi, no, 34.8% per year, no, ang tinubo ng pera niya. Ngayon, may good news ako sa inyo. Pag pumasok kayo dito sa investment, no, so, meron tayong, kumbaga, sa ano to, member lang, no, exclusive for members only, meron kang free investment seminar.
So mga kapatid, hindi ka dapat mabahala no na maliligaw ka dito no kasi guided tayo no pagdating sa investment para din naman hindi tayo may scam, di ba? So usually kasi no kung baka mayroon nag-invest dito sa Kapa, di ba? So ano na yung nangyari sa Kapa? Di ba ni Kapa-Kapa na? No, bakit nagkaganon no? Ang tanong ko sa inyo no, may nagtuturo ba na kay Kapa na paano gagawin yung investment? Di ba wala? So dito tuturuan ka no? Tuturuan ka dito kung paano mo laruin no yung mga laro ng mga mayayaman. Di ba? So mga kapatid no, ngayon ko sasabihin ko sa inyo, si IMG po is hindi easy money. Di ba? So hindi siya easy money no. Kailangan mong pag-aralan para kayayaman no dito sa investment na papasukin mo. So pag gusto mo talaga yung may access ka sa online trading, so meron tayo no. Meron platform natin is MyTrade no, powered by Abacus Securities. So ang advice ko lang talaga sa iyo dito, no, alamin mo yung risk tolerance mo. It says dito naman sa sa trading, no, so in just a day nga, no, pwede kang yayaman dyan, no, in just a day pwede kang maging milyonaryo. Pero in just a day din, pwede kang magiging pulubi na walang-wala ka talaga. O, di ba? So alamin mo yan, no, napakaganda ng ano yan. So the good thing dito is yan, binibigyan ka na ng gift, no, kahit wala pang December. So Merry Christmas, ha, may gift ka na. So ano yung gift ko sa'yo, no? So magiging automatic mutual fund investor ka na. So kapatid, start your journey no to the financial freedom by taking a big step no in acquiring your first step ever mutual fund investment. So mga kapatid pala, magtatanim tayo dito no. Ang tanong ko sa iyo ngayon no, pag ikaw ba'y nagtanim ng mangga, ano ba yung magiging bunga? Kapayas ba o niyog? Di ba? So in other words no, pag nagtanim ka dito ng pera, ibig sabihin, ano yung bunga? Siyempre pera din. So, di ba? Hindi yan utang, no? Hindi utang ang magiging bunga yan. Siyempre, pera. Pera ang tinanom mo eh. Ang tinanim mo. Sorry, nabisaya ha. Diba? So, ganun. Ganun kaganda, no? So, kung mapapansin mo dito, no? Get an IMG Soldier Subject Growth Fund, no? The Automatic Mutual Fund Investor, no? Sa program ni IMG, no? 1,000 pesos lang. Grabe ka naman. So, di ba? So, dito, tingnan mo. Lowered minimum investment, no? Dito liquidity, 1,000 pesos na lang. Dati is 5,000. No? So, additional niya, no? 500. Dati is 1,000. Di ba? So, kung isipin talaga natin, dati, marami talaga ang hindi makapag-afford nito. So, ngayon kasi, kung mahilig ka sa sale, ang CIEG ngayon is naka-sale ng 90% para sa'yo. 90% sale, no, di ba? So, yan, alam niyo na kung sino yung nakangiti sa inyo, no? So, there are 2 ways not to invest in Jollibee. Di ba? So, di ba yung ngiti-ngiti ni Jollibee, tingnan mo, tinitigan ka. Nakatitig yan sa'yo, no? So, alam mo na yung sabi ni Jollibee, no? Maging part ka na ng company ko, di ba? Baka hindi ka na makatulog doon dahil sa ngiti dyan. So, kung meron ka ngayong 30 million, okay, mag-open ka ng franchise, no? Sa tapat ng bahay mo para yung ngiti ni Jollibee laging nandyan. So, di ba? Or else, no? Maging shareholder ka, no? For only 1,000 pesos, no? Sa mutual fund mo, pumasok ka. O, di ba? So, yung ngiti ni Jollibee dyan, no? Abutingan na. Kasi tuwang-tuwa siya kasi nagiging part ka na ng company niya. O, di ba? So, ang tanong ko sa iyo ngayon, no? How much do you have right now? No? So, ano na lang, no? Paki-check na lang ng pocket ninyo, no? Kung may pocket ka. No? Baka tingnan mo kung ano lang ang meron ka, no? Anong ilang halaga lang ang meron ka ngayon. Sabi nga dito ni Jollibee, no? Bidang-bida talaga, no? Ang mga shareholder. Lalo na, no? Kapag nakapag-invest ka na mababa ngayon ang price ng shares. Di ba? So, be wise talaga, no? Mga kapatid, pagdating sa investment. So, ang maganda kasi dito, no? Kang IMG, pag pumasok ka, so dito, binabypass na natin yung middleman. So, IMG is membership platform, no? Nag-member ka lang kang IMG, automatic, mayroon ka ng access dito. Di ba? Sa mga mutual fund partners natin. So, you have the access, no? The financial companies, no? And then enjoy discount from the financial products you buy. So, become your own money manager dito sa Kang IMG. So, unlike kung dito ka sa labas, which is meron naman talagang mga ganun eh, no? Yung matanong na tao, no? So, usually yun yung mga nangyayari, no? So, ganito, no? Siyempre, pag nag-invest ka, siyempre dadaan ka dito sa broker. Ang tanong ko dito sa broker, kakain ba to? So, di ba? Ang tanong ko, kakain ba to? Siyempre, kakain yan. Tao yan eh. So, di ba? So, bago ka makarating dito. So, yan. So, do not expect na yung 1,000 mo, magiging 1,000 pa rin yan. Bakit? Sabi ko nga, kakain pa to. So, di ba?
So, syempre, no, kikita sila no sa binili mo dito or sa inabil mo dito. No, ganun yung role ng agent, di ba? So, unlike na doon ka kang IMG, oh, sarap ng buhay mo. Okay, so napakaganda kasi dito no membership platform tapos one-stop shop kang IMG po. So, tingnan mo yung sarili mo ngayon. Ikaw to, di ba? So mga kapatid, no, so welcome po no sa mga partners na company ni IMG. So lahat ng ito, mga partners na company ni IMG. Meron akong good news sa iyo. Okay? So ang good news ko sa iyo ngayon, kung sino yung tao no na nag-invite sa iyo na makinig ngayon, wala siyang komisyon. Okay? So kasi po sa IMG is hindi siya networking. Okay? So, yun yung maganda, no? Mag-aaral lang tayo. So, wag niyong isipin na yung tao na nag-invite sa'yo may komisyon. Gusto ka lang niyang tulungan, no? Para ma-educate ka din about financial literacy. So, kung isipin mo dito, bibigyan ka pa ng access, no? Ng access sa lahat ng mga companies na ito. Di ba? So, ano yung makukuha mo dito? No? Ayun, bibigyan kita ng good news, no? For example, pag gusto mo nag-avail ng healthcare, so automatic may access ka na. No? Yan dito sa mga life insurance natin. So may access ka na. Gusto mo pasukin yung investment, ikaw na mismo, real estate, no, di ba? So kapatid, tumayo ka dito, no? Itaas mo yung kamay mo, iwagayway, di ba? Huwag kang humiga. Kasi hindi mo to maabot yung isa lang. So dapat nakatayo ka, di ba? Left and right, hawa-hawakan mo to, di ba? So ikaw na mismo dito ang magmamanage dito, no? Pasukin mo to lahat. Ang maganda kasi dito, pag pumasok ka dito, no, pwede kang maging representative ng company nila. So which is in other words, no, pwede kang magka-incentive sa kanila kasi partner sila ni IMG. Pag nakita kanila na nag-aaral ka kang IMG, so ibig sabihin may incentives ka na ma-receive no galing sa kanila. Ganun lang, di ba? So paano ba natin 'to magagawa, no? So yan, pumasok ka lang, no? And then ma-avail mo tong tinatawag natin na 48 benefits kang IMG. Mga kapatid, no, pag gusto mong malaman itong 48 benefits ng IMG, bumalik ka bukas, 2 p.m. or 7 p.m., no? Meron tayong exclusive na explanation about membership benefits dito. 'Di ba? So, sa IMG kasi ka mga kapatid, no, para na kasi itong kumbaga, like example, no, yung mga reward cards, no, yung mga eSIM card, advantage card, no? So, kasi mahilig tayo eh. Nagpa-member ka nga sa ano, sa ano pa diyan, sa Palawan, may advantage card na nga, no? Ganon din dito, no? Meron din tayong mga ganyan. Ganon din yung access, no, kang IMG. So, napakadali na lang. So, dito mga kapatid, no, so how to start, no? Paano ka ba magsisimula dito? Simple lang, no? Become a lifetime member in IMG for only 5,500. Yun lang, no? Mag-enroll ka lang, no? So ngayon, magkano ba yung binayad mo, no, doon sa pag-aaral natin? Tapos hanggang ngayon, struggle pa rin tayo sa pera. Ngayon, mga kapatid, no, mag-enroll ka lang sa ating financial school for only 5,500. Automatic ang makukuha mo dito. Pag graduate mo, no, may tuga ka dito, mga kapatid. Alam mo ba yung tuga mo? Financial freedom. Makakawala ka sa utang. Okay? So, ask the person who invited you for more information. Okay? So, pag member ka na dito, automatic bibigyan ka ng user ID and password. Click mo lang yung login. Makikita mo na to. So, ngayon, baka nakalimutan mo na yung pangalan mo. Dito mo makikita yung pangalan mo, ha? Hindi rin yan March Ryan, no? Baka nakalimutan mo na. Okay, so ito yung makikita mo. Nandito lahat ng mga benefits. No? So ngayon, meron akong additional, no? Short information lang. Pagpasok mo dito, automatic meron ka ng 100K dito kang Manila Bankers, no? Life insurance, mga kapatid. Okay? So, for more information, bukas na. Kaya para bumalik ka. Okay? So, mga kapatid, no? Si IMG is around the globe. So, nationwide tayo, no? So, worldwide, in other words. Okay? So, sino-sino bang nasa loob? Yan, uniform personnel. So, sino pa? Yan, yan, mga teachers, no? So, teachers din natin kasi naging mandatory na nga eh. Yan, mga OFW and seafarer. Sino pa ba? Ayan, millennials. Kabilang pa ako dito, ha? Millennials, no? Kami ni Sir Brian. Mga millennials pa kami. Di ba? So, sino na lang yung kulang? Ikaw na lang, kapatid, no? Na nakikinig ngayon, no? So, be part, no? Be one of us. Kasi nga, sabi nga dito, no? Actually, we're done, ha? So, before I end my presentation,
So, iwanan ko tong quotes na ito. No? So, if you are born poor, no, it's not your mistake. But if you die poor, it's your mistake. No, by Bill Gates. So, which is tama nga naman, di ba? So, usually kasi sa atin, no, minsan sinisisi pa natin yung mga magulang natin no, kung bakit ganito tayo, no, or bakit mahirap tayo. Which is, sasabihin pa, ako, okay na ako na makakain ako na sa isang araw ng 3 beses. No, kalukuhan. No? So, ngayon, kapatid, no, sasabihin ko sa inyo, no, pag ang tao ngayon, pag walang pera, walang kwenta. Hindi ka kilala, no? Pero pag marami kang pera, ibig sabihin, kilala ka, no? So, ganun, ano eh. So, minsan kasi sa atin dito, no, may pangarap ka. May pangarap ka sa buhay, no? So, which is, gusto mo talagang umasinso, no? Minsan, nagdasal ka pa nga eh. Sabi mo pa sa Panginoon ako, Ama, tulungan niyo po ako, no, na makawala man lang ako sa mga pinagdaanan ko sa buhay, sa paghihirap, no, about sa finances, no? Panay yung, ano mo, panay yung prayer mo, no? Every night pa. Pero, wala ka namang ginagawa, no? Palagi ka lang nagtatanong. Di ba? So, try something different, no, mga kapatid. Subukan mong magsimula ngayon, no? So, kung ngayon, nasa daan ka na kumaga maluwag, no? Yung dinadaanan mo kasi ngayon sa sobrang luwag, nagsasuffer ka. Subukan mong dumaan dito sa dinadaanan namin, which is marami kang struggle na, kanang tawag nito, marami kang mapagdadaanan, pero pagdating sa dulo, no, financial free naman ang makukuha mo. O, di ba? So, ibig sabihin, pag lumipat ka sa daanan mo, ibig sabihin, may mababago sa buhay mo. So, di ba? So, wag kang mag-stick dyan, no? Alam mo na nga na wala pang nangyari sa buhay mo, hanggang ngayon, nandyan ka pa rin. Di ba? So, ito yung idea na ibibigay ko sa inyo. So, which is, this is the way how I think, no, how I decide myself, no? So, sa akin kasi, iniisip ko talaga, no, na every day is my last day. Bakit ko ginagawa yan? So, ginagawa ko yan kasi gusto kong mabago yung buhay ko. Gusto kong mabigyan ng magandang buhay yung mga pamilya ko, yung anak ko. Kasi, pag hanggang ano ka lang, pag hanggang plano ka lang, tapos wala kang ginagawa, tapos hindi mo iniisip yung mga ganyan, talagang ang dami mong next, no? Next time na lang, no? Next time na lang, next time. Pag ganyan yung mindset mo, kapatid, walang mangyayari sa buhay mo, believe me. Kahit nakinig ka pa ngayon. Pag wala kang ginagawa, wala pa rin mangyayari. So, di ba? So, ang magandang gawin mo ngayon, magsimula ka. Sabi nga dito ni Warren Buffett, no? If you don't find a way to make money while you sleep, no? You will work until you die. Tama nga, di ba? Sabi ko nga, walang forever sa pagtatrabaho eh. Pero kung naniniwala ka sa forever, ito magiging kahinatnan mo. Di ba? So, kapatid, no? So, itong information na ito ang una kong, this is the first step no, na ginawa ko na nabago yung buhay ko. Kaya ngayon, even 2 p.m. or 3 a.m. or 3 a.m., gising pa rin ako, naging madaldal pa rin ako. Kasi may nakita na ako ng progress eh. Bakit may nakita na ako? Kasi may ginawa na ako eh. So yun lang yung way, no? Para may progress ka rin no? Or mabago yung buhay mo, ibig sabihin, mag-start ka ngayon, may gagawin ka ngayon, no? So decide, no? So and then welcome sa lahat, no? So thank you so much, no? So I hope na marami kayong natutunan tonight. Okay, so back sa ating